magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Oh, tapos na ho yung peace rally, ha? Is na tinapos na ngayong hapon. Ganun lang ba kabilis yun? Mga dumalo sa pagtitipon, nagsimula nang magsiuwi. Nakala ko hanggang alas 6. Nagbabalita ng servisyo si Bert Dizon. So Bert, tapos na pala? Pack up na sila? Pack up na, Tony. Oh. Nagsisimula na magsiuwian yung mga dumalo rito sa National Rally for Peace. So formal na nga nagtapos ang isinagawang National Rally for Peace na inorganisa ng Iglesia ni Cristo dito sa Quirino Grandstand bandang alas 5:20 ng hapon. Kanina namataan natin dito sa pagtitipon ng ilang mga senador, kabilang diyan sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Robin Hood Padilla, Senator Francis Tolentino, maging si Senator Bongo ay narito rin. Nakita din natin kanina si Manila Mayor Hani Laguna Pangan at ang ilang mga politiko na tumatakbo, no? Kabilang na dyan si former Manila Mayor Isko Moreno, Mocha U. Akala ko ba para sa kapayapaan yan. Parang nangampanya rin yung mga politiko dyan, di ba? O, ganun yun. Nagsalita pa nga si Marcoleta dyan, mahaba-haba. At, ewan ko kung anong klaseng peace rally ito, no? Pero anyway, hintayin nun natin bukas kung magkakaroon na nga ho ng peace. Pauson, Philip Salvador at ang iba pang mga personalidad. Kanina, no, sa pasimula ng programa ay nagbigay ng talumpati ang mga kapatid na ministro ng Iglesia ni Cristo, kabilang na dyan si kapatid na Edwin Saballa, ang tagapagsalita ng Iglesia. Sumentro yung kanyang mensahe sa layunin ng isinagawang pagtitipon ngayong hapon. Ayon sa kanya, na ang pagtitipon ngayong hapon ay pagtawag sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader sa gobyerno, at sinabi din niya na dapat naunahin yung mga pressing issue sa lipunan tulad ng kahirapan at korupsyon sa pamahalaan. Nagbigay din kanina ng talumpati si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at tahasan nitong kwestiyon ang isinagawang investigasyon ng Quad Committee sa confidential funds ng Office of the Vice President. Kinastigo rin ito ang mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa huli, sa pagkatapos ng programa ngayong hapon ay nag-alay ng panalangin ang isang ministro ng Iglesia para sa mga kaalib nito at hiniling ang pagkakaisa at kapayapaan sa pamahalaan. Samantala, sa mga sandaling ito ay nag-uumpisa na nga mag-pack up yung mga dumalo rito sa pagtitipon. Nakikita natin na kanya-kanya silang ayun lang ho yan mga boss. Konti lang ho ito, no, yun. Itong rally na to parang kinastigo raw ni Marcoleta yung mga kongresista nagsusulong ng impeachment ni Sara, no? At yan nga hong rally na yan para sa sinusunod nila ang kagustuhan ni Bongbong na wag i-impeach si Sara. Diba? Para kay Bongbong ayaw niya impeach si Sara, no? Pero pumirma siya, pero tinanggal niya si Sara sa NSC, di ba? Tignan natin kung magiging peaceful na, no? Ako para sa akin yan, parang ipinakikita lang ng iglesia kung gaano sila katibay pagdating sa black vote, sinasabi, no? Pag sinabi ng iglesia ang magkakaroon ng malaking rally, masusunod. Diba? Ganun yun diba? Alam nyo yung mga ganyan mga sekta-sekta na talagang marami na nga ho silang na paniwala sila sa mga makaligtas sila sa dagat-dagatang apoy. Yan na yan, no, mga friend. Malalaman ho natin yan, ang resulta niyan. Kung makakaligtas nga si Sara sa impeachment, no? Remember, ayon sa survey, mas marami ho ang gustong ma-impeach si Sara Duterte. Di ba, mga friend? 47% yata, ayon sa survey, ha? Malalaman natin kung ano ang papanigan ng mga senador at congressman kung paano isusulong yung impeachment ni Sara Duterte, no? Ewan ko. Sakit sa ulo, no, mga friend. Maginaw po kaya nagsweater na naman ako. Sakit sa ulo, no? Pero yun nga, hindi lang naman. Kung sa palagay ninyo, mga friend, makakalusot na kaya si Sara Duterte sa impeachment dahil matatakot
ang mga senador at kongresista doon sa kanilang, para saan yung investigasyon nila? Oo. Magiging payapa na kaya bukas ang Pilipinas dahil sa ginawa ng iglesia? O, di ba? Na peace rally? O, di ba? Magkakaroon ho yata naman ng rally ang Bunyog sa 15 ba? O, sa 15 yata. O 18. O, magkakaroon. Impeach Sara naman ang rally na yan. Pero sigurado, mas marami ho itong iglesia. No, pero yun nga, iglesia hindi naman ho lahat yan. Yun, Oo. Tsaka hindi ho yun ang pag-uusapan Hindi ho yung number ng yan Ang mag-i-impeach naman ho Senado, tsaka Kongreso. Di ba? Hindi naman yung tao. No? Pero yun nga, ayon sa survey, hindi sa maraming mas gusto na ma-impeach si Sara. Di ba? Kaya medyo siguro mag-aalanganin din itong mga kongresista kung saan sila susunod. Kung saan sila matatakot, sa survey o dito sa rally nitong mga iglesia ni Cristo. Di ba? Basta ayon sa survey, malamang na gusto nilang ma-impeach si Sara. Sa survey, ha? Sino ba naman ang aayaw? Di ba? Pagbantaan mo ba naman yung Pangulo ng Pilipinas na ipapapatay mo? Di ba? Pupugutan mo ng ulo, huhukain mo yung libigan ng tatay niya, tatapos sa Philippines pinagmumura yung Kongreso, pinagmumura yung mga nung Sara Duterte. Pero yun nga, nagsalita si Bongbong na walang mangyayari kung i-impeach si Sara, di ba? Bahala na, no? Pero teka, kasama ba dyan sa rally na yan yung mga kasalanan ni Sara na plunder at saka yung grave threat ni Sara sa buhay ng presidente? Pag wala nangyari dito, tanggalin nyo na yung Kongreso. Pag wala akong nangyari dito sa mga pinagpuyatan natin na mga hearing ng Kongreso, kaya talaga itong Pilipinas sa buong mundo. Di ba? Oo, mga friend. Ewan. Antalang sa South Korea, inimpeach presidente, aarestuhin pa. Magkulab na ho tayo. So, iglesia, korupsyon sa iglesia ni Cristo. Luzon na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Hinihiling ko po sa inyo, tanggalin niyo po si John Santos at ang kasalukuyang sanggunian. Kausapin po ninyo ang inyong ina na 6 na taon na ninyo hindi pinakausap. May sakit, hindi ninyo pinagpagawa. Ninanakaw ang abuloy ng Iglesia, sarili niyong ina, hindi niyo pinagagamot. Nakahilera, kaiba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature ang mga suot ng mga damit, mga bags na nagkakahalaga ng 30,000, 100,000, 500,000 bags pala. Ang mga ministrong ito ay pabalik-balik sa kung saan-saan bahagi ng daigdig para magbakasyon kasama ng buong pamilya. Doon po makikita nila. Umano ang pagnanakaw sa abuloy ng mga miyembro na napupunta sa marangyang pamumuhay ng ilang mga opisyal ng Iglesia ni Cristo. Hinihiling ko po sa inyo, tanggalin niyo po si John Santos at ang kasalukuyang sanggunian. Kausapin po ninyo ang inyong ina na 6 na taon na ninyo hindi pinakausap. May sakit, hindi ninyo pinagpagawa. Ninanakaw ang abuloy ng Iglesia, sarili niyong ina, hindi niyo pinagagamot. Nakahilera, kaiba-iba ang mga luxury cars. Ang kanilang mga asawa ay mga signature ang mga suot ng mga damit, mga bags na nagkakahalaga ng 30,000, 100,000, 500,000 bags pala. Ang mga ministrong ito ay pabalik-balik sa kung saan-saan bahagi ng daigdig para magbakasyon kasama ng buong pamilya. Doon po makikita nila. Sa panayam ng DCMM, ibinunyag ni Joy Luzon na matindi umano ang pagnanakaw sa abuloy. Yan ang problema, no? Iglesia ni Cristo, no?
Di naman itataas ang kamay niya kung kayo'y kandidato ng ganun-ganun lang. Pero yun nga talagang napaka-powerful ho ng black vote na sinasabi. Ultimo barangay captain, lumalapit sa yan. Di ba? Magawa, ganun ho ang kanilang sekta, no? Basta yan na lang ho, aabangan natin. Kung magkakaroon na nga ng kapayapaan ang Pilipinas sa ginawang peace rally ng iglesia. Sa akin hindi peace rally tingin ko ron. Parang siraan rally, di ba? Sandali lang ho ito. Hanggang bukas na ho tayo ulit magkwentuhan, no, mga friend. Sakit dibdib ko. Sakit ulo ko. Lahat masakit. Dahil sa kakapanood nitong peace rally na ewan ko kung anong klaseng peace rally, no? Binabanggit nila dyan yung mga taas na presyo, graft and corruption, at kung ano-ano pa na... anong gagawin? Mabababa na si Marcos at ibibigay kay Sara Duterte ang pagiging Pangulo? Ganun ba yun? Gusto niyo yung iglesia? Nagtatanong lang. Magandang gabi po mga boss. Dasal. God bless.